So, ito pong ating pag-uusapan ngayon, the King who is, who was, and is to come. Ang tingin ko kasi dito, doon sa several verses na inulit-ulit doon sa Book of Revelation, na ipinapaalam sa atin para bagang pananaw na masabi natin panoramic, a panoramic view of Christmas. Okay? At ipapaliwanag natin yan, bakit ganyan. Para bagang comprehensive na pananaw na makita po natin, ito pala ang ibig sabihin ng Christmas. O kung sa mga salita pa na madaling unawain, manger, sabi ko nung Sunday, did not end there. The story did not end in the manger. Okay? Kung ang Christmas ay doon lang sa manger at hindi magpo-point out yan sa atin doon sa cross at hindi rin magpo-point out sa atin of the coming King, the crown, then parang hindi kompleto ang tinatawag panoramic view of Christmas. So, dito po makikita natin, mayroong description sa King dito who is, who was, and is to come. And we want to understand this. Sabi po ng salita ng Diyos, sige po, tumayo po tayo, basahin po muna natin lahat ito. Okay. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So, isang salita lang po ito na ang pagbabasa ng salita ng Diyos, especially the book of Revelation, ay mayroong pangako sa pagiging blessed. So, hindi po nakakatakot ang aklat na ito. In fact, sa mga tunay na mananampalataya, very exciting po ang aklat na ito kasi dito po ibinibida ang darating na panahon na kung saan ang bida talaga ng buong universo ay darating. Okay? At sabi sa verse 4, John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is, and who was, and is to come, and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Kayo po'y maupo. Ano po ang ibig sabihin nito? There are 3 things that we want to know, we want to understand. Ang una po ang tungkol sa identity. Identity ng hari na ito. The identity of the King. Very, very important na maintindihan po natin ito. Kasi sabi ko nga, this is a comprehensive view of Christmas per se. Okay? Ang una, ito ay eternal na Diyos. He is the eternal God. At yung salitang who is, nagdi-describe po ng the self-existent one. Ibig sabihin, wala siyang pinagmulan, wala siyang katapusan, meaning, He is eternal. Eternal na Diyos. Itong hari na darating ay eternal. So, importante mga kapatid, sabi dito ng verse na ito, sa verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come. Ang salitang Alpha and Omega,
mga letra yan sa alpabeto ng Griego. In the Greek alphabet, it's called alpha, ang letter A, ang last letter nila is omega. Ang ipinapaintindi, mga kapatid, na ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ang katapusan ng lahat ng bagay, Diyos ang nagkokontrol niyan, siya ang nagpasimula at siya rin magtapos, and He is the one who caused the beginning and who will also cause the end. But even before the beginning, nang wala pang pasimula, nandiyan na po ang Panginoong Jesucristo. Nang wala pa ang lahat ng bagay, nandiyan na po ang Panginoong Jesucristo. 1 Timothy 1:17, sabi dito, "Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen." Itong Hari na eternal, itong Diyos na immortal, itong Diyos na invisible, hindi makita, the self-existent one, He is the cause or the uncaused cause of all things. Meaning, siya ang walang naging instrumento para maging Diyos siya. He existed there and He caused everything to exist. At ito, mga kapatid, mamaya makikita natin na very important ito, lalo na sa atin, na nakakaranas pa rin itong mga problema ng sanlibutan at of course nakakaranas ng tinatawag uncertainty of the coming years. Tandaan po ninyo, itong eternal na hari, na alam niya ang pasimula, siya ang nagkausa ng pasimula at siya ang nagkokontrol ng lahat ng bagay, He is our King. He must be your King. Okay? Dapat siyang hari mo dahil siya naman talaga ang tunay na hari. And then sabi sa John 1:1, very familiar na verse, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pagsimula ng beginning, dati na nandyan itong Word, at ang Word ay kasama ng Diyos, at ang Word nito ay Diyos. Na nagpapaintindi sa atin that there are three persons in one God. Of course, there are other verses along with that, na kung saan ang Diyos na iisa, subalit nag-exist in three persons. We call it Triune God or Trinity. Then, pangalawa, He is the God-man. The God-man. Pagsabi dito, who is or who was, meaning, itong eternal na Diyos, nilimit niya ang kanyang sarili, kaya't nagkaroon ng history about Jesus sa kanyang paging tao, mula sa manger hanggang, of course, sa pagbabalik niyang muli. At ito, mga kapatid, na portion na ito ng history, past na ito nang isulat itong Book of Revelation. That's why who was. At ito, mga kapatid, pakinggan nyo ng maigi, dahil nagdi-describe ito ng dakilang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, "And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood." So, sa atin na mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at familiar na sa history na yan, agad-agad maintindihan po natin yan na talagang sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, pagka-mention dito sa blood, who washed us from His blood, alam natin, it's about the cross. It's about the cross. At pagsabi, who washed us from His blood, nagpapaintindi sa atin na talagang dapat nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil sabi ng Bible, ang mga hinuhugasan lang, ang mga nakatatanggap lang ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, walang iba kundi yung mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. So very, very meaningful ito sa atin na mga tunay na mananampalataya. Who washed us from His blood. Then sabi dito, the firstborn from the dead. Anong ibig sabihin nito?
Siya ang nagpasimula ng tinatawag resurrection. Si Lazarus, he was raised from the dead, pero namatay pa rin. But yung namatay na nagsabi, sabi nga niya nang siya ay buhay pa, sabi niya, I have the power to lay down my life and I have the power to take it back again. And sinasabi niya doon, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Ito mismo ang nagpasimula. Siya ang nagpasimuno. Siya ang unang nabuhay na mag-uli. At alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, sa ating kapanahunan ngayon na dumaraan tayo sa ganitong pandemya, we call it pandemic or plandemic, sabihin ko po sa inyo, that hope of resurrection is a great comfort. Kung tayo po ay walang pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli, tayo ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero hanggang lang sa buhay na ito, kawawa po tayo. Di ba? We are of all men miserable, sabi pa ng 1 Corinthians chapter 15. Dahil, kung ikaw ay tatayo sa katotohanan, maninindigan ka in allegiance to the Lord Jesus Christ, sa ating sitwasyon ngayon, medyo delikado ka. You will be ostracized. Di ba? And even be persecuted. But you know, it doesn't matter. It doesn't matter if the Lord will allow us na daraan sa persecution, sa problema, daraan tayo dyan. It doesn't matter. Why? Ang sanlibutang ito, or rather, ang buhay natin sa sanlibutang ito is not the end. Mayroong resurrection from the dead. Dumaranas ngayon ang Mindanao and Visayas ng sabi natin kalungkutan, sufferings dahil dito sa Typhoon Odette. Napanood ninyo? Kawawa naman talaga ang mga tao. Of course, tayong mga Bicolano, medyo naka-experience na tayo ng similar na situation like that. Di ba? And I know it's not easy. I know it's not easy. However, I want to tell you, mga kapatid, mga kaibigan, tayong may mga pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli. Sa tingin mo lang dyan, oo nga, alam kong istorya na yan. The God man, isinilang doon sa Beren, lumaki na walang kasalanan, binayaran niya ang aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, nanampalataya ako sa Kanya, ito ngayon, pinatawad ako, ano man mangyari, mamatay man ako sa COVID-19, hindi ako nagpabakuna, mamatay ako na hindi bakunado, mamatay ako na bakunado, I am the resurrection and the life, sabi ni Christ, nanampalataya ako sa Kanya, then I will live. You know mga kapatid, this is the King who is and who was. And of course, alam natin sa John 1:14, itong verse na ito, very familiar, and the Word was made flesh and dwelt among us. And that word dwelt among us, mga kapatid, again, kung nakikita natin ito in the light of the life of Christ here on earth, and i-compare natin sa buhay natin ngayon, kung mayroon man tayong mga kahirapan, ni sa dulo ng kalingkingan, ang mga kahirapan natin, ang mga pagtitiis natin, in comparison sa Panginoong Jesucristo. He dwelt among us for 33 years. And that 33 years, it was not a convenient life, if I would say, sa buhay ng isang royal person. He is the king. Madali lang mag-adjust ang isang mahirap kung maging mayaman. Right? Madali lang mag-adjust. Bili ka ng mga amenities ng mga mayayaman, ganun-ganun lang. Pero ang mayaman na sanay sa mga gadgets na yan, sanay sa mga paggamit ng mga madadaling paraan para makapagluto, para makapagbiyahe. Ngayon, naging mahirap. Hindi madali mag-adjust, di ba? Hindi ka marunong maggatong siguro, baka
Hindi ka makapagsindi. Matatagalan ka siguro. O magugutom ka na, hindi ka marunong magluto. Samantalang ang mga mahirap, madaling mag-adjust lang. Ganun mo lang ang gas stove mo. Oops, ayos na. What I'm saying, tingnan ninyo. Kung mayroon tayong mga kahirapan ngayon, mayroon tayong mga pagtitiis, mayroon tayong dinaranas, ni sa dulo ng kalingkingan yan sa dinanas ng Panginoong Jesucristo. The royal king limited himself doon nga sa manger, sa kanyang buhay, sabi nga niya, ang mga sparrows, ang mga ibon, mayroon sila ng nests, na pwede nilang matulugan. Ang mga squirrel, mayroon sila ng hole where they can lay their heads. Pero sabi niya, ang anak ng tao, wala nga kahit unan. Tingnan mo yan, na inconvenience na yan. Ngayon, kung may mga inconvenience tayo, now, ang tanong, is it justifiable na magreklamo tayo? You know, if we see that suffering for Christ is a privilege, mga kapatid at mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, this is a great, great truth na ang Kristo ng Biblia, ang Royal King, nilimit nga niya ang kanyang sarili. Nagtiis siya ng kahirapan na hindi naman siya dapat na magtiis ng kahirapan para sa iyo at para sa akin yan. Tayo pa na nararapat lang magtiis ng kahirapan dahil sa kasalanan. Di ba? Kung titingnan ninyo. Sabi ng salita ng Diyos, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, na bagamat siya ay mayaman, siya ay nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Mga kapatid, He dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. And the next verse saying, where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the east and have come to worship Him. Now, ito ang magandang attitude na makita natin sa pag-aral natin ng history, itong buhay ng Panginoong Jesucristo, nang pumunta sa sanlibutan ito, bagamat siya ay maliit pa na bata, hinanap siya ng mga wise men para sambahin. At alam ninyo yung istorya niyan. When you read that, then you will see, ang Kristo na ito, sinamba ng mga wise men. Kukunti lang, of course, na mga tao ang nakarecognize dito. Kukunti lang ang nakarecognize na yung isinilang doon sa manger is not an ordinary person. Kaya ang iba, nagplano nga na ipapatay siya. Alam niyo si Herodes, ganon. Ang mga scribes and Pharisees, kibit-balikat lang sa kanila, bagamat alam nilang scriptures. And they don't care to visit the Lord Jesus Christ. Kukunti lang ang mga pastor ng karnero nang makarinig sila ng balita mula sa mga anghel. At ang balita parang hindi consistent. Di ba? Bakit? For unto you is born this day in the city of David, the Savior, Christ the King, o Christ the Lord. Panginoon, makapangyarihan na Diyos, isinilang doon sa sabsaban. Very inconsistent. Sabi ng angel, you shall find the babe lying in a manger. Lying in a manger. Kung gagamitin mo yung logical mind mo at ibinabalita sa iyo, oy, may isinilang ngayon. Diyos, nagkatawang tao, Panginoon. Pero nandoon siya sa sabsaban. Siguro ko sa mga taong hindi bigyan, I'm saying this, hindi bigyan ng humble heart o walang humble heart kahit hindi makita ang katotohanan ito, din sa kanila, kalokohan yon.
But you know, mga kapatid, sa atin na mga tunay na mananampalataya, katulad ng mga wise men, we want Him, or we want to worship Him. Itong panahon na ito, maraming mga tao, ang kanilang preparasyon is more on, ano ang makukuha ko? Anong pwedeng maibigay ko? Ano ang makakain namin? But their hearts are empty of that motive to worship the Lord. We should not be like them. Okay? We should not be like them. Okay. Luke chapter 2, 10 and 11. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Okay? So, nabanggit ko na rin ito. Ang pangalawa na gusto nating tingnan dito, ang hari na ito, pagdating po niya, ito po ang makikita natin. So, we call it who is, who was, and who is to come. At pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo, hindi na po siya maamo. Siya po ay makapangyarihang hari. At ang unang makikita, itong kanyang galit, ang kanyang puot, the indignation of the king. He is to come with wrath against his disloyal subjects. Now, kung ngayon, parang tinutulutan ng Panginoon, naalipostain ang kanyang pangalan, kung ngayon ay parang tinutulutan ng Panginoon ang disloyalty, na parang sabi, hari siya, bakit yung mga traidor sa kanya ay hindi niya ipapatay? Di ba? Samantalang sa history ng mga kingdoms, kung nanood kayo nung Ottoman Dynasty, for example, dudahan ka lang na ikaw ay nag-disloyal sa hari. Duda lang yun. Ipapatay ka. You see that? But ito lantaran ang pagrebelde ng tao laban sa Panginoon. And yet, God is so patient. In fact, sabi doon sa Psalms 2, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The rulers of the earth gathered together against mine anointed. Ito ngayong pagbuo ng Confederation of Nations, itong United Nations, itong one world government na talagang halos nabuo na yan, and they're ready. Of course, they can only go as far as God would allow them. They're against the Lord. Pero hanggang ngayon, God is so patient. Parang bida ito sila. Kung anong order ng United Nations, sunod ang lahat ng mga bansa. At alam niyo kung bakit? Bakit maging ang presidente ay naghihikayat na kailangan magpabakuna ang lahat ng tao? Bakit may mga incentives, kahit na dito sa Sorsogon, may incentives? Kung maka 70% na bakunado ang barangay, makatanggap daw ng 1 million pesos. Bakit may ganyan? Mga kapatid, madali lang po isipin yan. What ay madali lang ay analyze mo. Parang ganyan yun, no? Bingwit may pain. Di ba? Pero they are not aware of this, siguro. But I'm trying to tell you, it's an order from, the leader. One leader or one entity, it might be one entity, and they are ordering, all nations follow. Hindi nyo nakita? All nations follow. And why they are, pressuring people to do that? Dahil kailangang makadevelop ang bawat bansa ng tinatawag herd immunity. 70% must be vaccinated. Sapagkat kung hindi ka vaccinated, hindi ka pwedeng ipasok sa New World Order. The Global Reset. Gusto niyo pumasok sa New World Order? Gusto niyo pumasok sa Global Reset o Reset? Ang mga bansa na nakadevelop o nakaproduce ng herd immunity, then sila ngayon ay kaklasify na green na ata, green, parang green. May mga coding. Kita nyo? Green, yellow, tapos red.
And so, what's that? Darating kasi ang panahon, mga kapatid at mga kaibigan, at alam ko, hindi naman tayo dapat matakot dyan, hindi na gagamit, absolutely hindi na gagamit ng pera. It would be an electronic cash. Okay? At darating din ang panahon, kontrolado ang pagninegosyo. You cannot buy or sell unless you have the mark. You cannot just go anywhere unless you have the mark. Ganun yon. Di ba? I'm not saying na itong pagbakuna ito ng ang mark. If you want to follow me doon sa YouTube channel natin, pag-aralan yung The Mark of the Beast. May tatlong bagay ako doon binabanggit na very similar o kaya nandyan na po yan sa science ngayon. Nandyan itong transhumanism. A radical, changing of a man to make him better, smarter, and larger. Grabe, transhumanism. And that is through technology. Nandoon yung tinatawag na genetic engineering or genome editing. Kung alam po ninyo ito, nakita mo ba? Nangyari pala ito. Nakita ko lang yan doon sa pelikula na Matrix. Ito pala totoo. Yes, that's true. Nandoon pa yung Neuralink ni Elon Musk. I'm trying to tell you, ito ngayon ang pinapakita sa atin na talagang darating ang panahon, ang mga bansa lang na nakadevelop ng herd immunity ang pwedeng pumasok sa global reset, the new world order. Gusto niyo pumasok? Ayaw ko. The point that I'm trying to tell you, the Antichrist, the false prophet, and Satan will be thrown into the lake of fire together with those who joined allegiance with them. Ito ang overview ng mangyari sa kanila. Itong mga magkontra sa Panginoon. Okay? Wala naman talaga. Sabi pa nga ng Psalms 2, God will laugh at them with derision. Tawanan lang sila ng Panginoon. Anong ilalaban lang sa Panginoon? But they believe that they can fight the Lord and they're preparing an army of, ewan ko kung, hindi ito dogmatic ako dito, an army or a soldier na hindi pwedeng mamatay basta-basta. Basahin yung Book of Revelation, they will find death and they cannot find it. Bakit ihuhulog sa dagat-dagatang apoy, buhay ang Antikristo at ang false prophet? Buhay silang ihulog doon. Maybe, mayroon ng mga cyborg ngayong mga tao. They cannot be killed by, ordinary bullets because naka-plug sila sa machine na forever live. That's the Neuralink. Anyway, mga kapatid, hindi naman nyo kailangan siguro mga bagay nito. But I'm trying to tell you, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, darating po siya. Sa Jeremiah 10:10 sabi dito, but the Lord is the true God, He is the living God, and the everlasting King. At His wrath, the earth will tremble, and the nations will not be able to endure His indignation. At sino itong mga sinasabi they cannot endure? The nations. The nations. Itong mga nagagather ngayon para labanan they are preparing. Alam kasi ni Satanas na darating na ang Panginoon. And is preparing all nations to gather together and fight the Lord. Okay? Hindi po ito labanan na parang conventional warfare so-called. No, more than that. Jeremiah, then masunod na verse, sabi dito, and the kings of the earth, tandaan nyo yan, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. The Lamb? And yet, He is filled with wrath? Alam naman natin, ang Lamb, maamo yun. But ang unang mukha ng Panginoong Jesucristo nang siya ay pumunta po dito sa libutan ito, kahit na
niluluraan siya. He opened not his mouth in defense. But the coming Christ, who is still the Lamb, identifying us or identifying Him to the cross. Okay? Itong hari na darating, the other part of His face is the face of a king filled with wrath. Tandaan po ninyo mga kapatid, itong mangyayari. At ito, sabi dito, maraming mga tao, kings, rulers, mga generals, ang mga magagaling na mga tao ngayon, mga elite na mga tao ngayon, ang mga humahawak ng kayamanan ng sanlibutan ito ngayon. Okay? Mga bankers like sa Rothschild and the rest. And they are gathering together para ihanda ang sanlibutan ito laban sa Panginoon. Bakit nag-resign ang more than 1,000 mga CEO a month before the pandemic? Bakit nag-resign? Okay? So, sa verse sumunod, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. The nations. Tandaan niyo, the nations yan. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And then the last verse, and he has on his robe, on his thigh, a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Mga kapatid, kung hindi ka aware sa mga bagay nito, then akala mo parang nagbibida-bida ang kasamaan. Nagbibida-bida ang mga pabor sa Antikristo. Akala natin, kawawa tayo. Hindi po. Hindi po tayo kawawa. Kawawa sila pagdating ng Panginoon. Ang mangyari po sa atin, ito po. Dito tayo magtatapos. The inspiration of the King. Ito ang inspirasyon ng hari sa atin. Okay? He is coming. So, who is the eternal King? Who was the God-man? And then, who is to come? The King, nasabi dito, dala niya ang eternal rewards niya sa kanyang mga loyal subjects, sa kanyang mga loyal followers. So agad-agad, magtatanong tayo, pag nabasa natin ito, loyal ba ako sa Panginoon? For a piece of bread? For, a good health? I will exchange my allegiance? Am I loyal to the Lord? Tanong yun mga kapatid na personal mong sasagutin. Kasi while Christ will be judging the nations, but He will be giving rewards to individual persons. And of course, a church. Okay? Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Revelation chapter 22, verse 15. Then, and behold, I am coming quickly, and my rewards is with me, to give to everyone according to his work. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ang sinasabihan po dito, the Church of Smyrna. Now, sabihin natin, Church of Smyrna lang naman yan. Hindi ako dyan kasama. Mga kapatid, ang Book of Revelation may 3 bahagi. Pag-aralan nyo yung nandun na sa YouTube natin. Okay? May 3 bahagi. The first is, ipinasulat, sabi ng anghel, isulat mo ang mga bagay na nangyari, ang mga bagay na kasalukuyan, at ang mga bagay na mangyayari pa. Doon sa context na mangyayari, at doon sa context na pangkasalukuyan, hindi lang yun para sa Smyrna, kundi para sa church age na tinatawag natin. Meaning, makinig kayo ng maigi, kasi there is a tendency to be complacent
in these last days. Complacent lang. Total, ano naman natin, pag rapture, sama tayo. Hindi tayo daan sa tribulation. Oo nga po, hindi po tayo dadaan sa tribulation. But remember, ang sabi ng Panginoon, there shall be famine and pestilences. These are the beginning of sorrows. And the beginning of sorrows, the word sorrow is from the Greek word odin. And that word, nagpapaintindi sa birth pains. Birth pains. Ang birth pains po, mga kapatid, hindi po yan pag nakaranas ng sakit, ang buntis na ina, pag nakaranas ng sakit, agad-agad lalabas ang bata. Hindi po. Mayroon niya ng series of pains. Mayroong interval. At habang lumalapit ang paglabas ng bata, tumitindi ang sakit at umiik siyang interval. So, if this is the description of Christ about the beginning of sorrows sa ating kapanahon, maaaring dumaan nga tayo, katulad ng Smyrna, hindi sa Great Tribulation, daraan tayo sa persecution, daraan tayo sa kapigatian, at dito masusubukan kung sino ang faithful at kung sino ang hindi. Di ba? Kasi marami ngayon ang nagsabi, ako, nanampalataya kay Jesus. But remember, alam ni Jesus kung talagang tunay ang pananampalataya mo o ang pananampalataya ko. God knows all things about you and about me. Yes, He knows all things. Alam niya kung sinong tunay na nanampalataya at kung sinong professor lang. Yan sabi, na pagdating ng kapigatian, atrasya. Pagdating ng pagtesting ng kanyang allegiance, atrasya. Sabi ni Jesus, don't be like that if you are a true Christian. Don't be like that. Be faithful until death. At dito po, mga kapatid, ang calling sa atin. We are called witness of the Lord Jesus Christ. The Greek word there is martoros. Ay ibig sabihin, martyrs. We should be, as a witness of Christ, be faithful unto death. I know it's not easy. Ngayon pa lang, sinusubukan tayo sa health natin. Oo. At ang iba takot, kahit na mayroong Republic Act 11525. No? IATF law yan. Republic Act, it's a law. Mayroong Article 2, verse 15 ng Constitution natin na tayo ang may rights sa ating health. Pero nasusubukan na. Di ba? Dahil mayroong style na o strategy na penalty and reward. Tatakutan ka o i-motivate ka. Di ba? And who is doing that? That's the spirit of Antichrist, I believe. He's alive now. Anyway, the inspiration, He is to come to make us kings and priests. Wow! Ma-inspire tayo dito, mga kapatid. Ma-inspire tayo dito. Yes, tayo ngayon ay parang inaapi-api. Para tayong sisenyor na lang, suko tayo. Wala tayong magagawa kasi paano silang bida, silang hari? Mawawalan ka ng trabaho. Hindi ka makatravel. Paano ito? Yes, it is true. May tumawag sa akin. Sabi ko, kung talagang hindi ka mapigilan, sabi ko, personal mo yun na desisyon, pabakuna ka na lang na Sinovac or Sinopharm. Huwag yung mRNA. Kaya ang mRNA, coded virus ang nandyan, computerized virus. Mayroon akong application, alam ko yung nababasa ng cellphone ko kung may mRNA vaccine . May pumunta sa akin nung isang araw, tapos nandun na siya, tininan ko, kasi sabi niya, bakunado na siya. Tininan ko. Nakita ko doon. Mayroong signal. Tapos, nang umalis siya, nawala. Sabi ko, alam ko yun. Okay? So, bakit? Bakit nababasa yon? Kasi coded virus po yun. Hindi tunay na virus. Kung may alam kayo kunti sa genome editing, CRISPR-Cas9, binabanggit ko na yan later, pero some of you are passive. Try to research on that.
And that is how they can start altering your DNA. Okay? The point is, tayo naman, huwag tayong matakot. Kahit na sa ating kapanahonan ngayon, parang api tayo, sunod-sunuran tayo. But remember, sinabi ko na ito sa inyo, dapat po talaga magsunod tayo sa batas. Dapat po. Subalit kung ang batas na gagawin ay kontra na sa batas ng Diyos, the big umbrella, we should be like Shipra and Puah. We should be like Meshach, Shadrach, and Abednego. We should be like Peter and John, who is willing na magsabi, Judge ye, kung mas maganda o mas tama na sumunod ako sa inyo kaysa Diyos. Hindi ako makatravel. Pupunta ako ng Legazpi, halimbawa, hindi ako makatravel dahil hindi ako nagpabakuna. So, what is that? That is violation against my right to preach the word. Pupunta ako sa Legazpi para mag-preach, hindi ako makatravel. Religious liberty is very clear in the Bill of Rights. Okay? So, ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, huwag tayong matakot. At kung nandoon man itong pang-aapi ngayon sa atin, someday payday. We would be kings. We would be priests. At itong sinasabi dito sa atin sa Revelation chapter 1 verse 6. And has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Maghahari po tayo kasama ng Panginoong Jesucristo. Blessed and holy is He who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Di bali di tayo kilala. Di bali parang api-api tayo ngayon. Anyway, someday tayo naman ang hari. Hindi naman natin aapiin sila. Wala na sila. Ihulog ng Panginoon sa impyerno. But we will reign with Christ for 1,000 years. Be inspired nitong darating na hari. And it seems na darating na nga siya. Di natin alam, ready ang one world government to take over. Handang-handa sila dyan, I believe. Pero they can only go as far as God will allow them. Okay? Tayo, habang tinutulutan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magpahayag ng salita ng Diyos, gawin natin ito to the maximum. You can do it by sharing the preaching na pinakinggan mo at nabindisyonan ka. Huwag lang makinig ka, pagkatapos makinig, tapos i-share mo na, pagkatapos tumigil ka, tulog-tulog ka. Don't do that. That is hypocrisy. Yeah, be honest with yourself. You can only share the thing that you have been blessed with. Di ba? Paano mo isi-share sa kanila na makinig sila at pagpalain sila kung ikaw mismo hindi rin nakinig ng kumpleto? Di ba? Ganun po yun. So the opportunity today para i-share pang salita ng Diyos, napakalaki. Share it. You believe the power of the word? Share it. Baka yun ang pagkakataon na pag nakarinig sila ay mabuksan ng kanilang kaisipan at sila ay mga ligtas. Okay po? So, itong pagkakataon na ito mga kapatid, gawin po natin ito sa lahat ng kaparaanan within our oikos or sphere of influence. Okay? Kanina, galing kami doon, nagkaroon tayo doon ng Christmas program doon sa soft launching ng program natin para i-reach out ang mga tao doon. Maraming attendance. At saan sabi ng misis ko, kung magtunay yun sila, okay lang. Kahit na naggastos tayo, kahit na nagpagod tayo doon. Karamihan doon mga paryente ko po. Mayroon tayo doon ng pinagawa ng multi-purpose. Halos puno yun. Marami pa sa labas. And they were there and they listened to the Word of God.
Mga kapatid, in your own little corner, gawin po natin ito. Gawin po natin ito. At pasalamat ako, ang iba medyo natuto na rin si Brother Malos, nabibisitahan ng ibang mga mananampalataya at nakakatulong doon sa Prito Diaz. That's good. That's good. Pero pwede rin nyo gawin. Sabi ko nga, ang suggestion ko nga kuha ka ng 4 na friends mo, ilagay mo sa isang grupo, tapos yun ang kakausapin mo, kahit na once a week, patungkol sa napakinggan mo. Okay? Take that as an opportunity. Remember, tapos na po ako dito, those who are afraid to suffer will not reign. 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Deny us of what? Not of heaven, but deny us of reigning. Okay? So sana makita natin ang overview, the panoramic view of Christmas. Itong Kristo na ito na dumating na maamo, balang araw ay babalik dito with fierce anger against those disloyal subjects, but also with great rewards sa mga naging loyal na mga mananampalataya. Be faithful unto death, beloved. Father in heaven, thank you for your word. Oh, that you will deliver this into our hearts, O Lord. And mag-lodge po ito dito. Mag-convict po sa amin. Mag-inspire po sa amin. At kung anuman ang daraanan namin sa buhay na ito, then wag kaming matakot. Wag kaming magulumihanan, kundi na matuto kaming magpasakop sa iyo. Being the King who controls everything, our eternal King, who allowed these things to happen for your glory and for our own good. So pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang iglesyang ito. In Jesus' name, Amen.